called Minefield. So, last, so let's try to review sa mga topic na to. Yan, ano lang daw? Wala yan. Hindi na touchscreen. Sorry. Below touchscreen. So, ito pa. Wala gyapon. So, balik continue sa atong series karon. Connecting pa. Inay pa daw ang signal. Sige. We'll continue sa atong series karon. Nindot yung atong series no. It's all talk about family. So the minefield, the minefield, the issues that endanger our family. So importante gid nga kana masabta na to ba nga kung sa importansya gid ang pamilya. Tama ba? Ako importante ko as anak, na ako responsibilidad as anak. Ang papa o mama na sila responsibilidad. So kitang tanan yun as part of the family, naging responsible kita sa tamang mga decision. So ibig sabihin kung ayan, anatong the minefield. So maging maingat tayo sa Tagalog pa, maging maingat kay naay mga landmines na ginatanong si Satan nga pwede mo destroy. Dili kay pwede mo destroy good sa ato ang pamilya. So muna last Sunday, paki-next ko. Yan, sa atong review tayo. Okay, sa number 1, landmine number 1 is pursuing wrong relationship. Mabitaw na na ang hinungdan nga ang pamilya bubot kaya naman sa sugod pa lang mali na ang desisyon sa relasyon. Tama? Kaya muna ang atong buhaton is ang atong diffuse. Ang diffuse means para malikayan is we need to pursue Jesus. So kung example mali naman atong decision, the damage has been done, so we need to allow to work in a relationship. Next, number 2. Yan. Number 2 is bad choices. Tungod mo na ng karelasyon tao, dili mao, wala ka problema tungod sa atong mga choices. Muna atong buhaton is choosing wisely because choices has consequences. So, timana na to, anong decision whether good or bad, na siya consequences. Next, number 3. Yeah. Number 3, excusitis. Okay, always make excuses. Kano sa ito, pag magkamali ta, angin na to ang ban. So, di na to kaya na mo assume sa responsibilidad. So, sa atong buhaton is assuming responsibility. We will never learn, we will never grow kung dili na to dawaton ang atong mali. Tama ba? Mo yung pinakalisod yun, ang dawaton na to ang mali. Next, ako na di Yan. Number 4 is immorality. Kanila Sunday, ito kabala Sunday about immorality. So, kung sa buhaton na to, dili kay maging away ta sa tentasyon, kundi dagan yun. And living spirit filled. So, kinahanglan to ang pulong sa Ginoo. Kaya dili ta nang panahon lingkod kita. Di ba? Kung si Joseph, natintag siya kay papa mo gyud siya. Murag kini ba? Kini. Grabe po mong batasan. Okay. Next, number 5. Okay, number 5, murag na shortcut mong yun, murag na change mong siya. So, about addiction. Ingon pa ni Pastor Peter Tansi Jr. Ang Jr. siya nga. Katong sa una mag-addict sa computer ba? Ingon siya nga, anything that clouds your mind towards God, that is sin. So, tanang butang na mong patabon sa presensya sa Ginoo, kada makalimtan na nimo ang Ginoo bitaw, that is sin. So kung na-addict ka sa usa ka butang, ang solusyon na for example, na-addict ko sa computer, kay mo naman na akong kaning na-addict ko ba? So sa buhaton mo dapat mangita kag sa kabutang na pud nga ma-addict ka para mawala katong na klaseng addiction. So sa buhaton mo bumabasa ang Bible sa sugod, murag kapoy patulugayan na maganahan na pud kag basa. Pag maundangan nimo, maganahan na pud kang maundang. So ana ra siya. Next, number 6. Ug mo na tong topic karon. Next is immediate gratification. What is immediate gratification? From the word immediate, kanang gusto na to ba nga karon dayon. Okay. Beware of immediatitis. So ano ibig sabihin ng karon mo kanang atong serious topic mangod karon gaya kan bigi mga sakit nga manggawas sa kuha. Tama? Karon ta mag-edad na tao, mag-edad na mo. Mag-edad na mo og 50, di ba? Mag-edad na daw 30. Dahil na magawas ng mga kuan ba, masakit-sakit. Ako wala ko mag-30 eh. 21 ko magkaroon. Yeah. Ako pag 30, wag ako nag-30, wag na ka na kong ibang bati. Pag maana ko din eh, sakit man, wag na kwarta. Hindi man, wala na kwarta. So wala din siya kwarta. So naghanap mo bati-bati ng mga sakit pa. Naghanap yung mga arthritis, di ba? Diabetes, so pa,
heart attack sis. Kaya basta mga sis, mga tis. Yan na. So, kung saan atong buhaton. So, because we need to be aware of meningitis, kana bang gusto to karon dayon. So, dili ta gusto magpaabot. Explain ako na later. So, sa buhaton to para kaya we need to practice self-discipline. Muna pinakalisod ang self-discipline. Tanaw akong lawas. Walay disiplina. So, yan ang example. Okay, next. Okay, before na mag-start sa atong topic karon, mag-pray sa ta. Father God in heaven, Lord, thank you so much for this day, Father God. Salamat kay Lord for another topic, Lord God, na iskutan naman, Lord. How to be self-disciplined. Tuluy kami, Ginoong Diyos, kami disiplinado kami, pinali sa mga pulong karon. Speak to us, Lord God, and tuloy ko, Ginoong Diyos, sa mga butang ako dapat isulti, o sa mga butang na rin ako dapat isulti. Lord, please speak to us today, Lord. In Christ's wonderful name we pray, give thanks. Amen. Yan. What is meningitis? Yan. Ingon pa ni Pastor Peter, word of coin, ni Pastor Peter Tansi, siya, that describe a spiritual disease. Yan. That wants and demands everything now. Gusto na to karon dayon. Yan. No waiting, just give in to impulse or desire. Impulse to choose more rewards now at the expense of a greater reward later. Kaya gusto na to nga karon dayon, just for example, ani. Ang mga bata bitaw, kanang mga bata nga karon say gihimo nang ang maginikanan may kontrolado na sa mga anak. Kung unsay pangayon gusto kay hatag dayon kay mga para mundang og hilak. Ako mga pagumangkon, na sila gipangayo gusto sila gatas. So gitudluan ako sila kamo nakasabot ko ani nga prinsipyo ba. O sige, gusto mo gatas? Are you willing to wait? Makahulat pa mo. So nga oo tito, sige hulat. Tabi gatas mo. Kaya naman naana di ay nga pag ang bata mo hilak mangayo, ihatag dayon. Sumo to na satisfied dayon ang ilahan. So man ilang gusto, ang ilang desire. Kaya kabulo ang tao manggol, ang pinaka-importante nga stage sa tao di ay sa nagidad og 0 to 7 years old. Kaya bitaw usay ang bata pag magdede na ang bata bitaw pag muhilak di ba pagdidion dayon kay gutuman. So siyempre para din masatisfied dayon ang ihang gusto. Pero ang problema pag ang bata na kini humanog dede na, yung naghilak gihapon, imo itong pagdidion. Kaya naman para magid masatisfy sila mo na ang inungdan ang bata pagdako tambok. Kaya naman gisatisfied man nimo dayon. Muna ini kadako nila kung sin pangayo nila, kung usahay ang mga ginikanan, dili ni kamo ha, dili ni kamo, katong wala karon. So, no. So kanang mga ginikanan bitaw nga tungod kay walay time sila sa ilang mga anak nila, walay time gani nga maskin sa gamay pa, walay time tungod sa busy kay sa ilang panahon sila ano. Muna kung say gusto silang anak nila, ihatag din nila. Kaya naman, kaya para matabunan ka ng word na condemnation, kay gusto nila na ihatag tanan sa anak nila. Muna ang mga bata karon kanang soft kaayo heart pag makasaban obitan na karon sa school ang teacher pagkasaban sa teacher i-report din may video sa man yung teacher din di ba kami sa una na layo kayong labayan sa eraser ano yung teacher okay sa man saba na sulay jud kana ikon jud sa altang puti lagi kong naong eraser man nagilabay nya isulod pagibig sa ako sa una nya pagabot sa balay isulod bisa ako teacher muna di ba kasaban ba? Nakasabuan na ka sa school, pero tungod ato naligko ng akong kasing-kasing na every time na may problem, kabulong may sa akong pag-handle. So dili siya kanang gusto naman karon kay masolusyonan dayon ang among debate. Dili kay gusto sa among ginikanan sa una nga mabansay gyud ba? Ani kadako namo kanang tawag ni kabulong may usa pag-handle. Actually karon ako personally, unang ganahan ko musik ako ra isa. Kay kaya na ako nga modala sa akong tiyan sa akong naong, di ba? So, kaya yun. Kaya naman, natudluan man sa una. Ang kabalo mo nga, na-experiment sa usa ka school, nga, sikat nga school, yan, okay, before na, so napay kasabot sa meningitis case. A spiritual disease that demand quick and immediate gratification of desire. It is not able to wait. Pleasure and success must be now. Mabita na kung gusto silang madato, siya buhato nila, mag-scatter. Muna ang inungda, muna ang ending, ang pamilya, na-scatter. Kaya naman, wala naman siya kwarta. Na-remember na ko, usa ka sikat nga vlogger, na siya gitagaan nga project engineer.
So ang kwarta is nasa mga 6 million siguro. 6 million ang kandidat sa balay nga gipahimo. Sus karon kay ang engineer gusto mo siya nang dato gyud instant. So ihang gisugal tong 6 million. So ang ending sa ending, abulo na mo. Nahurot ang kwarta kay napildi sa sugal. Muna usahay bitaw nga gusto tang madato dayon. Gusto na to mo. Kanang karon dayon, manusay mo tayang luto. Usa mo na magsakripisyo ang kinabuhi mo kalot. Bulawan, remember ka na Bulawan? Remember ka na sa una. Kaalot na mo sa una. Kita gid mi og kanang Buddha. Buddha gid dako kay Buddha. Nya ang sign sa Buddha kay anak. Anak ang sign ng Buddha. Sumutong naghilom sa mi. Kalot na mi, sus karon ang sign sa Buddha kay anak man. Anong sign sa Buddha ba? So namoto nga naglisod yung sa mi pasabot ani. So nagkuha mig mga analysis kanang mga taga ng mga mga analyst, tama mga analyst kaning mga expert ani mga bato-bato, mga gold ba. So mo to pasabot di ato di kalot pigi sa ilalom kina diba kay gusto kita madato lagi. Ani muna gyud ni. Dato ni kita ani so pagkalot anak karon ni anak na pod. So ni anak tong anak ko sir pasabot ana sir. Sa nga murag so ang kalot karon pa anak ba kalot. So anak man, so ang kalot pa anak na pod. So palitan na pag anak karon. Terus di anak na po ng sign. Anak sign. So asay basta po na saka na po so pagsaka na ang gibuda dako di kayo buda gyud. Pero naglibog sila usa nga klase nga sign, wala sila kasabot usa nga sign gyud naghatag ng sign. Wala sila kasabot usa nga sign. Maski nanguha na sila mga expert sa USA, usa may pasabot ang sign, wala sila kasabot. Kapulo mo sa sign? Ano? Wala kasabot. Muna gusto mo kita madato, muna pikatan na kita sa kuwan. So, na-experiment ani kaning mga bata bitaw. Gi-experimentohan nila nga ang kaning bata nga taas ng patient magapaabot mo ni sila ang mga tao nga successful sa kinabuhi. Pagkadako. Sige, ato tanawon ng video. Yan. Get their goals. There could be many answers to this question. But at least one of those factors is undoubtedly self-control. In the late 1960s, Stanford researchers ran a series of experiments to see how children would cope with delayed gratification. This is when you choose to give up an instant reward for a greater future benefit. For example, avoiding that muffin now so you can look good on the beach. Or choosing not to play with your friends so you can study for an upcoming exam. So going back to our Stanford experiment. Yeah, marshmallow. The marshmallow test is a really great way to show how children delay gratification. We tried it out with the 4 children we've been following since September 2010, Alfie, Millie, Mackay, and Pratmesh. We had each child on their own sit at the table at a desk with a plate and 1 marshmallow. They could either choose to eat the marshmallow, the 1 marshmallow right then and there, or they could wait until I came back into the room and have 2 marshmallows. I left them alone in the room for 15 minutes. Take a look. Kung makapaabot sila na dili makaon tong sa marshmallow, pagbalik sa katong babae, dublihon nila o di nila kaunon. Later academic success, including literacy, SAT. Ngayon ba? Gudit na, labi na ikaunon ba? There's no definitive answer. Kasi gusto na ibuhat nila ba? What we're looking for is whether children can really resist. Ay, gabi ka pa. It's like white candy sitting in front of them that's sweet, that, the smell of it, the allure of the marshmallow. In Patmesh's case, we really saw this added curiosity. Some level of full marshmallow. As you can see from the footage, you can catch a glimpse into children's ability to this ability, which is developed around the time of kindergarten, can be linked to other elements in the end, the marshmallow. Sa mga marshmallow. Yeah, nibbled around. Si Mile o si Persia. Nakagin sila, natintagin sila. At the end of the experiment, some children were able to resist the temptation, while others couldn't stop themselves from taking a bite of that sugary treat. Some cheeky kids
even tried to eat small parts of the marshmallow with hopes of not getting caught. Several years passed, and the researchers revisited these children to see how they were doing. As it turns out, children who were able to wait longer were more likely to have better academic results, and parents rated them as having higher tolerance for stress, ability to plan and reason, and exhibit self-control in frustrating situations. Many years later, they went back to these same children, and now they were adults. They were tested once more on their willpower and self-control. The results were in. Even after several decades, the people who showed strong self-control as children continued this trend well into their adulthood. Brain scans revealed those who were able to display self-control had more activity prefrontal cortex. In a previous video about willpower, I nicknamed this area the Yan. So, nasabtan na rin yung video. their goals. So, sorry. There could be many answers to this question, but at least one of those factors is undoubtedly self-control. Yun. Yan. So, di masabtan no nga 20 years, after 20 years, nakita ko nila gud nga katong mga bata nga nag-control gud sa ilang kaugalingon gud nila. Mo ni mga bata gud nga na strong nga foundation sa ilang kinabuhi. So mga bata nga successful kayo, mga bata nga maayos sa academics, mga bata. Pero katong mga bata nga wala nagpigil, actually katong sa wala man nasumpay din pero dito gyud katong mga bata bitaw tong ingit bitaw gyud nga wala gyud nakapigil gyud. Katong mga bata karon nagkuan sila na sila problema sa ilang marriage life, na sila problema sa ilang trabaho, wala sila mga trabaho. Ang isa, ang uban tong mga bata, daghan ng mga bata experience nila, ang uban mga bata kay nahimong addict. So, luoy kayo sila. Pero katong mga bata nga na self-control, nga kabulog sila nga control sa ilang ano nila, tungod kay naay price nga moabot, buto mga bata nga nahimong successful sa kinabuhi gyud. Muna mga bata gid karon, tuduan gyud sila magpaabot, bahala mahilak paabot sila. So what should we do? Now, kasi buhaton na to, we need to practice self-discipline. So, okay, according to 1 Timothy chapter 4 verse 7 siya, but having nothing to do with worldly fables, fit and only for old women. On the other hand, discipline yourself for some purpose, for godliness. So ang purpose tayo, we need to self-discipline is for the purpose of godliness. Ang ma-honor ani mo ang Ginoo. Bumitaw na nga, dati, muna nga pag ang naakay choices, dito sa business na to, pag naakay piliyon ganit, desisyon yung tarong. Huno na pa kayo. Kaya posible nga mo na siya imudaot as a person, as an individual, and as a Christian. So we need to practice self-discipline. Now next, the first question is, do you not know that those who run in the race all run, but only one receive the prize? Run in such a way that you may win. Ang sanagan mo sa lumba, dili mo gano'n automatic mo daog ka. Karena sa marathon, bitaw, kumutana mo marathon nga contest. So grabe tuyok ka na nila, pila po na katuyukan. Pinakatuyukan na sila. So dili gina instant nga mo daog ka. Muna daghan mo ba nga ni surrender, daghan mo ba ni instant, ni shortcut. Pabitaw to daghan tong sa gini nga movie bitaw katong pagong og ang rabbit. So daghan kayo mga strategy ang rabbit, diba? Dalion niya. Pero ang pagong consistent lang gid siya. Mo to nga isa gyud ang daog ang pagong ra gyud. Now, next, everyone who competes in the game exercise self-control. So mas maskin gani ang Bible ang tudlo gid sa tuwa. They then do it to receive a perishable rent, but we are imperishable. So even gani sa dula, for example ako dati, player ko dati sa Davao, pero kanina mo nga hindi ko ni halata nga player. Kaon naman So dati nung high school ko, kuha ko player sa school and sa barangay. Kanamo ko mga inter-barangay zona. Naagibay ka rin self-control sa among kaon. Kusubay ko mong kaon din sa high school pa ko. Grabe control sa kaon, limitahan. Akong uncle nga, si Uncle Inan, coach to sa basketball dati. Pati pagkaon mo bantayan niya. Kaya naman kinahanglan yun nga, kaya naman kondisyon yun ang mulawas. Kaya naman naamang good may goal, say goal na mo, nga mudaog sa dula. So saan na ito kapag nadaog din yung kinabuhian na ito, may madaogan na nga itong kinabuhi na ito, kinahanglan ito i-practice ang self-discipline. So kung sa'yo gusto ni mo karon disiplinahan ko galingon mo. For example, di ba, hilig mag-itaog ka ng mga gamit, mga butang na gusto mo palito na to. So we need to be patient, mag-ipunta para mapalitan to siya. So dili kayo mga wata. Yan. Okay, next. Okay,
ingon pa ni Scott Peck, ingon siya nga, delaying gratification is a process of scheduling the pain and pleasure of life in such a way as to enhance the pleasure of life, and such a way as to enhance the pleasure by meeting and experiencing the pain first and getting over with. It is the only decent way to live. So kinahanglan gid siya. Na yung mga butang yun nga, dili man nato makuha karon, pero kung haguon mo nato, makuha gyud nato na in the future. So we need to practice discipline. Kaya naman ito kanina example, mga negosyante. Di ba naging sa disiplina yun? Dati mga example ng mga Chinese, mga disiplinado kayo, pati din sa pagkaon, ginaginagbay ng kaon, kaya naman, ang ginalantaw nila ang future. Di ba? Kasi for example, sa pagkaon, usahin bitaw ka ng, ako dati, ako rin ginasara, usahin ko pag magluto ko sudan, lamig mong kumuluto. O, lamig po magluto ba? So, imagine nyo pag magluto kong sudan, kasi magana ang kaon. Ako kani para sa paniuto. Lalahin, pinana ko sudan. Kani para sa paniuto. Kaya simple tipid lang yung paniuto, pangihapon. At tingnan ko na hunot na sa kananan. Kaya naman, wala yung practice, disiplina sa kabalingon. Mabitaw na usahay, magka-problema tayo in the future, kaya wala na itong ginuhuna karon. Wala tayong disiplina karon. Pag-manage sa kwarta, importante kayo. Now, kailangan, self-control is the ability to exercise the will so that as to restrain one's desire. So, ang self-control ay, kung sa na kayo tinuha, sumurag muna yung tabang sa imuha nga, mo restrain, mo stop sa wait lang. Kailangan muna naon ako pag-ayo, kailangan ko yung desire. Then, emotion, sa iyo mo bitan ako sa akin, nagkan magbulag ng pamilya, kaya naman wala nang pagpigil sa kagalingon. For example, remember na ko dati, ang yawayan, baso lang, kaya nabuwak ang baso. Wala nakabuwak ang baso. Kasi nakabuwak ikaw nakabuwak, baba kabalong ang mahal kining baso. So wala nakapigil sa emosyon. So siyempre, ang bata, kay hilak man, kabul baka bata ka, wakad pulmas. Diba? So ang bata, hilak tao yun, siyempre naabot ko ng mama, usapon sama na! Mga bata mo na, siyempre mo kaya. So nag-away na. Nag-away na ang mga bahan ng kasama. Grabe ng away. So wala na pagbigil. Ang ending, nagbulag. Sa inungdan. Baso. Muna nga, we need to have self-control. And behavior, na, especially sa behavior. Next, now, we have this principle. Kabulo mo na yung principle na pay now and play later. For example, maato ka o kanang mga, sa may example, kanang, example, mga si Kuya, hilig manig mga pilit, mga guns, di ba? For example, kung yung mga guns, kanang mga soft guns, ano ba? Sa kanang mga color, bitaw nga magawas mo sa tawagan na Kuya? Airsoft nga, may go ka kayo mo paintball. Paintball. Okay, paintball, di ba? Pag mga ka sakit, may na siya. Pero lingaw siya, di ba? Lingaw kayo, di ba? May lukas na ako, lingaw kayo. Kaya may bubag man mo noong. O, lingaw po kayo siya. Ayos lang. Pero, kung gusto rin mo ma-enjoy na nadula, you have to what? You have to pay first, di ba? For example, gusto ka magtanong sini, alam mo gusto ganito, asa ka sir, gusto ko magtanong sini. Adi kita na kasi guardian music gawas. Di ba kay kinahanglan bayaran nimo. In other words, kinahanglan habuan sa imo. So we need to be patient, self-control. Pag nakin paliton, nakay gusto mo experience nimo sa mga kinabuhi mo, kinahanglan nakay self-discipline. Mga estudyante pag eskwela, di ba? Actually sa Cotabato City, encourage ko dati nga, pastor, sige na ba kayo gusto nila mag-BGMP ko, mag-BGMP o mag-police. Pero madako makikutiyan, so magkaidagan ng nagdadap ko. So okay lang po, mag-exercise naman na. So, kinahanglan self-discipline, yan. So, ingon sila mga pastor, ako nga, dili ko pa ko pwede kay akong unit, dili pa available dili pa pwede akong unit. So, pastor, na ay mga kurso nga, pwede paliton. Actually, na. Gusto kag ka ng kurso, gusto kag magna cum laude, bayad lang ka. Yes. Yung bayad lang ka, ang bayad to nasa mga 70,000, before 15,000 to. Muna daghan kaayo mga tao dito sa lugar kay tingala ka nga mga professional na, wala eskwela ka, wala. Kaya gibayaran na nila ang unit, pakahuman na sila. Take sila board exam, praise God, wala ka pasar. Ano kayo, immediate gratification. Kaya natuo sila, pag mapalit na ko ni Dayon, mahimon akong successful dahil sa kinabuhi. Gusto nila akong immediate gratification. So mga estudyante, eskwela lang yun. Nausahay yun nga kapoy kayo, labi na dati sa engineering dati, labad kayo, labi ng mga major subject, labad kayo. Pag-exam, nakapuya eh. Pero naka-perfect ko sa exam. Inambog na tagamay. So, pero pagka next exam, wala kang perfect. Bagsak na. So, sa sugod naman, kaya naman, wala yung self-discipline. So, disiplina lang siya, hangtod nga mo graduate ka. So, ayaw ng mga shortcut. Okay, next, we have to have a clear vision or goal.
Dapat naagi tayong panglantaw sa kinabuhi. Natay goal will make us motivate to be disciplined. So natay goal. Just for example, ako, na ako'y goal dati. Nga may akong lawas, may akong si Alden Richard. Mo akong goal dati. Sa nawong, medyo di man layo kaayo. So, ang sa lawas lang, medyo layo kayo. Puti siya, ako cute. So, ana na siya. Akong pangandoy dati nga, Alden Richard yun, mga simpleng lawas lang ba? Ano ba? So, syempre kay tagkanamig bugas. So, wala siya nga, wala din siya na. Kaya kung na ako'y goal. So, ang kanang goal ni mo or panglantaw ni mo, muna mo motivate sa imo ha. Muna ako ba ito ginabuhat sa mga gusto mo successful sa kinabuhi. Ginatawag na sila o the law of, saan na pastor? The law of attraction. Pumita na sa ilang portahan, sa ilang balay, sa ilang kwarto, sa pool, nangandoy sa sakyanan. Ibutang ko nila sa sakyanan nga picture din na. Nangandoy sila o Ferrari. Moto nakakuha siyang dump truck. Sakyanan nga hapon. So, muna yung motivate sa ilaha. Lord, na ako'y goal, Lord God, sa akong kinabuhi. Gusto na ako, may mo successful akong family. Guwapo ang relasyon sa akong pamilya. Lord, gusto ko na trabaho, guwapo nga trabaho. Muna yung motivate sa imo. Kaya naman, mo na yung disiplina kung sa imong pagalingon mo. For example, nakay goal. Nya nakaroon kinamay nindot kayo ng tentasyon. Hindi taan ni palito na yun. No. Disiplina ang pagalingon ako. Na ako'y goal. So, dapat natin clear vision and goal. Napo mo diha? Yan. Okay, next. Unless something greater than our gratification motivate us to have it right away, we will not control ourselves to have it. We need a reason to say no to our desire. It must be so big that it's worth sacrifice. So, kinanaking sacrifice ba nga, dili sa dako ni paliton karon. For example, ako hilig yung shoes, mga basketball shoes, mga Nike, Adidas, diba? So, nauna ko, murag Under Armour. So, ganahan ko na mga shoes na nabot ang atukog mall. Ang pinakaunang tanaw ginako dayon, mga shoes dayon. Hilig mo kog sports. So, nako'y gipangandoy dati nga paliton ako nga shoes for the first time in my life. Kay dati man gud mga ukay-ukay ra na dati. So, karon nga manandoy ko nga Lord, gusto ko ba tong kanang sapatos. So, ang price niya nasa mga 7,000 ay 5 or 7,000. So, karon kapag shoes, ay ginan ako yung goal. So, nakabutan ko muna yung shoes, LeBron jeans, Soldier 10, worth 7,000. So, muto kong ipangandoy yun. So, na ako yung goal. So, ang ibuhat na ako is, nag-ipon ko kwarta. Siyempre, para mapalit ako. Nga kayo sabi, kinaman ko yung mga shoes pag ganindod kaayo ng, ano yun? Wala, LeBron or si James? LeBron or si James? LeBron James, para sa kanila. So, muna makatintal ba? So, gibuhat na ako, kay gusto na ko itong sapatos to, kay medyo mahal mo ko, kaya mas barato man. Diba, nag-gets ninyo? Kaya mas barato man mas kanina na akong paliton. Pero hindi man siya original. Dali po siya maguba. So ano kung kung original, ma-enjoy ko na ako o dugay. Pero kung local, di ko na ako siya ma-enjoy o dugay. Muna pasabot ani. Nga kung gusto ka ma-enjoy ni mo yun, ang pag-ayo, kailangan tiison yun mo para makuha ito mo. Nahanap ako niya. So we need to practice self-discipline. Yan. The longer you wait for something, the more you appreciate it when you get it. Ma-appreciate yun mo pag maghulat ka. Tama? Maskin sa kami yun. Kung maghulat ka, the more you wait, the more you... Ibuwang na yun ka. Ibuwang na lang. Na-remember na ko dati yung story na. Nahay sa ka babae sa Manila. Sabi kayo siya nga, Lord, nako ginahulat yung Ginoo, kabalo ko ihatag mo. Alam ko Lord, ibibigay mo ito. Nag-pray ko Lord, sana magkasawa ako ng yung blue eyes, tapos brown hair, tapos puti, diba puti, pilit akong tiyan, kita ko siya, hindi malaking tiyan, basta blue eyes Lord, tapos puti, brown hair. Dibo niya siya ako. Kasi 25 years old naman siya. Ay Lord, mas gani, dili blue eyes, wala brown eyes Lord, okay na, brown hair, puti, sa tangkad, lalaki. Nya, 25 siya karon, 35 naman siya. Ay Lord, mas gani yung brown hair, basta black, tapos tao, 35, pag abot, karon nag 45 naman siya nga Lord, basta gaginhawa, init pa. So, muna nga, but it doesn't mean na kung dili may tugon sa Ginoo, why not, diba? Mas kung dili may tugon sa Ginoo, ang importante nga nag-serve gyapon ka kay Lord. Muna importante. Kay si Paul bitaw, pasangil na dayon. So next, the more you wait, the more you appreciate when you get it. Now next, hapit na kita.
Okay, sa atong pinaka kay Proverbs 29:18 yung sa where there is no vision, kung walay goal, walay paklantaw sa kinabuhi, the people are unrestrained. Dili gid makapagpigil. Kaya naman wala man with goal. Di ba naman tayo goal? Naman tayo goal din eh. Kaya basig goal na lang tayo, wala naman tayo goal. Di ba? Goal lang na tayo goal. Sige, where there is no vision, the people understand. But happy is he who keeps the law. Ibig sabihin, malipan ang tao nga saman, ginakip niya ang pulong sa Ginoo, ginakip niya yung mga promises, ginakip niya yung goal. So magmalipayan kita kung ano kita yun, dili na to kanang sundo ng atong gibati nato o natin sa control, ma-enjoy gid nato in the future. You know what? Ma-enjoy gid nato. Now, timani ni nga word, kaning word nga goal. Yan, goal ha goal. So timanan to na hatod nga mag-goal nga ta. Mag-goal lang. So timanan to ning goal. So number 1 is God's best. Number 2 is over and above you. And letter A is adventurous. And letter S is life worthy of eternity. So magsugot na sa God's best. We know and we believe na nagi best si Lord para sa tuwa. Amen ba? He know what is best for us. Only if we trust Him. Kung musalit ka sa yaha, nga ihatag niya ang best sa tuwa. Pero usahay mo ang problema mong good, kay nag-create to na sarili na tong best. Nag-create ng sarili na tong definition sa best. Diba? Muna ang ino kay beauty and beast. Ang best, na mo ng beast. Kaya naman, kaya wala man itong ipili ang best ni Lord. So, usay buhaton. Kaya para ma-achieve na to o ma-receive na to ang God's best, we need to understand God's will. Wala. Ang S ani, naapa sa sulod, wala na. So, okay, God's will. Okay, God's will. Kung saan man ang will ni Lord sa imo, nga muna piliyon mo. For example, ako, dati nangandod yung ko na, mahimo kong seaman. Okay, gusto kong mahimong seaman. Karena seaman ba ka ng tigkuan ito, yabo, ito palaw sa kalayo? Ay, father, seaman ba ka ng tigkuan, suyop sa isda? Sa ba? Hindi ko na una ninyo. So, ang will ako dati, mungkin akong gusto. Gusto ko dati, mahimong basketball player. Karang mag-PBA ba? Gusto ko dati muna nag-try out ko dati, mga school. Kaya gusto nyo mungkin akong gusto nga ma-achieve sa akong kinabuhi. Gusto po ko ma-artista. Pero pagtarong sa namin, pang panay siya ka ng, sa'yo na pasok ka ng, dili ka ng, kanang itong, tawad ay, kanang artista, dili siya ang tumbling na, stuntman. Ang stuntman lang, nauna ko. Yan. So, pero lahi ang will ni Lord. Ang gusto din ni Lord sa ko, mag-pastor ko. Diba? Mura nakita ta karon. Kaya mo may will ni Lord sa ko. Diba? So, nakita ninyo akong pagka-cute. Line up niyo. Okay. So, okay, God's will plus God's way. Pamaagi sa Ginoo. Kung gusto niyo ang God's best, kailangan pamaagi sa Ginoo, dili pamaagi nato. Tama ba? Sa God's ang will ni Lord nga, for example, mga trabaho sa armas. Kung sabi, will ni Lord nga namo from dining. Tama? Kung pamaagi ni Lord nga nakaani mo dining. Kaya naay gusto si Lord nga best para sa inyo. Ug mo ni karon ang atong ginabuhat ang service. Kaya mo man ang best ni Lord para sa to. Amen ba? Amen. Okay pa ba diha? Okay, na plus God's timing. So naay panahon gyud wala kay kabalo gani nga magbinta karon. Tama? Wala ka kabalo gyud. Kana mga dagway nga kabalo ko na pa ni mga bayronon, di ba? Pero dili kita karon, di ba? Timing gyud. Time gyud ni Lord. Yeah, gyud nga frame. So muna nga na-receive nato ang best ni Lord karon. Amen ba? That's why we worship the Lord. What is best ni Lord sa tuwa karon? So we need to trust His will, we need to trust His way, and we need to trust His timing. Kaya naaging panahon namin. So learn to wait. Kaya naman, para ma-receive na to ang best ni Lord. Okay, next. Okay. Sige. The counsel of the Lord stands forever, the plan of His heart in generation to generation. So ang tao nga nagsunod yun sa gusto sa Ginoo, sa iyang mga pulong, sumugrog yun na siya. The next. Okay. I press on toward the goal to the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Just for example, si Paul. Ang goal yun ni Paul, ang receive ang prize. That's why, disiplinado yun si Paul. Nga, isiparin ikuan na, kapag dihala sa kaisang tabi mo na, na akong goals ko kinabuhi, mao si Christ. Now, nagkakabag perfect example, si Jesus Christ sa wilderness. This is the perfect example of self-control. The perfect example gusto na ma-experience yun ang best ni Lord, si Christ in the wilderness. Muna yan itabo. Okay. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness. Kan wilderness muna siya ganang patulad Dubai, nana siya ba?
Dessert, yeah, dessert. Dili itong halo-halo nga dessert ha. Lahat to siya. Dessert. Saan ba pa-pronounce na? So okay. Okay, in the wilderness to be tempted by the devil. And after he had fasted 40 days and 40 nights, grabe nga fasting na 40 days and 40 nights, why tubigay? Why ka na na? Remember na ko niya ang lolo, si Lolo Putinsyano undag. Na-try niya mag-fasting 40 days and 40 nights. Maggawas na ginawa ni Lolo, grabe ka payat. Nangita rin sa glitson. Okay. So, he then became hungry. Kanang usahay bitaw, no? Naniya, usahay bitaw, kanang gutom kita. Muta nga, ingon pa sa expert na never ever decide when you are hungry. Kaya mo na, muna yung pansin mo ano. Pero kung sa armas mo mga ano, okay na, wala problema. So, okay na siya. So, okay, parenta. Kalimutan ko. Okay, and the tempter came and said to him, so doon sita din siya, if you are the Son of God, command that these stones become bread. So, ingon si Satan, okay, sige, kung anak ka sa Ginoo, sige daw, kaning pan na ba mo, kaning pan na mo, bato? Kaning bato na yun, sorry. Kaning bato na yun, mga daw pan, so, pwede sa nung saan gusto nga pan, so, tsukulanay, tsukulanay, so man, panagal, so may gusto mga klase nga tinapay, sliced bread with, ano, diba? Usahay dito nga, muna nga, timane, kane, pag mag-fasting mong good, dili na siya pwede mo kaon ka o bread da, yun, kaya naman it will kill you. Muna ang goal yun ni Satan, mapatay ko si Jesus, mugid ang iyang goal na, kaya di maka pwede good mo kaon o bread, or ka ng mga solid food. Dapat mga sabaw-sabaw sa akin. Muna na siya. Imagine, 40 days, 40 nights, ulit kaon. Yung pakaon na nagsisunod dahil. So, madaot yung tiyan. Diba? Pero kung kami pakaunin nyo, wala problema. Gusto ko lang mo ng tiyanan eh. So, muna nga, daghan mo ba ng makaon? Muna, usay, ano ba gani nga, okay naman makaon, baston. Basta na lang yung palaman. So, muna ang pero sa inyo tubag ni Jesus. Grabe ang control ni Jesus. Grabe. But he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but the every word that proceeded out of the mouth of God. Mula daghan kay mga tao, they are restless, walay kapahulayan sa kinabuhi. Kaya nagtuo sila, ang bread of life nila, muna ang achievement nila karon. Muna nga gigil kasi sila magtrabaho, walay tulugay. Sa ibang bansa, nalimang ka, tag 12 hours ang duty. Sorry, tag 12 hours ang duty. Kaya naman na sila goal, pag di nila makuha itong goal sa ilang kinabuhi, ang uban, commit suicide. Kaya naman na sila goal, because they think, pag ma-receive nila ang bread, muna ang fulfillment sa ilang kinabuhi nila. Pero nalimtan nila, ang tinuod ng breath of life, mo ang word ni Lord. Amen ba? Muna ang pulong sa Ginoo. Now, next, wapanahuman si Satan. Okay, according sa James, James chapter 1 verse 14-15, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it is give birth to sin. And when sin is accomplished, it bring forth death. Kanang worth ka death, dili sa literal nga mapatay ka. Kasi iba ko si Adam doon sa diha nakasala sila, wala mo sila napatay yun. Pero ang separation between God and you, ang joy, muna yung kill sa atuwa. Ang atong joy sa Ginoo. Kana pag-serve mo kay Lord, murag wala kay, murag dili mo feel ang presence ni Lord. Kaya naman, tungod sa sala. Pero kanang being tempted, dili na sa sin ha. Pero pag kanang nag-rely na ka, or give in na ka sa temptation, muna sala. Tama? Ang sala manggod, ang temptation manggod, dili manggod ang muduol sa tuwa. Alam mo, natay Barney, dili na sa mga anak. Kita manggod ang muduol dito, tama? Kita yung muduol dito, ganaan dito, bar, diba? So, bar exam? Dili, bar, inom, bar. So, muna nga, ang temptation yun, naarag yun na din na. Nagdepende yun na sa tuwa. So, kung naatay goal, naatay gusto itong ma-achieve ang best ni Lord, so muna kailangan flee. Itong run. Ayaw makigbagay ka. Okay, pasyon ka, bagay na rin. Dili na mo na kaya na. Tama? Sapo, may babae na siksik, bagay na rin. Kaya ito may hubuman. Ay, sige, di na lang. Diba? So muna nga, run. Dagan yun. Dagan yun. Ay, kung naghinay, puso ko. Dagan. Ang naghinay, babsan man ka. Babsan man ka. Dagan yun. Muna nga, practice na dito dagan ha. Okay, next. Okay, yung sa Hebrews, just like for example, si Esau. Si Esau,
that there be no immoral, godless person like Esau, who sold his own birthright for a single meal. Kabalo mo ka ng bowl of soap sa Middle East, the cheapest food sa Middle East. Chef, kinahanglan pa siya og beef broth para magkalasa ang pagkaon. Inana ang pagkaon kini masabot aning for a single meal katong bowl of soap. Kinahanglan pa siya og chef nato. Chef, kinahanglan pa gyud siya para malamig gyud ang pagkaon. Kaya naman wala gyud siya lamig ang pagkaon. Pinaka gitawag lang wala pulos nga pagkaon. Kaya kinahanglan pa ng panglasa para magkalasa ang pagkaon. So imagine no, kana for a single meal lang gibaylo ni Esau ang biyang birthright, which is inherit the blessing. He was rejected for a single meal. Kaya naman immediate gratification. Gusto niya masatisfied dahil niya kagulingan niya kay gutom siya. Muna dagkan kapakyasan, muna karon dagkan mga suicide bomber. Kaya naman sa desisyon ni Esau, ni-rebuild din siya sa Ginoo. Muna hinungdan. So muna nga, kung karon nag-decide ka ug dili maayo, ang maapektuhan na ang next generation. So muna nga, you need to have self-control, self-discipline. Okay pa mo? Yan. Next. Okay, open human meditation. Open human. Okay, sorry. And the devil, okay, then the devil took him into the holy city, had him stand on the pinnacle of the temple. Panhuman si Satan, o sige, tindog sila sa pinnacle of the temple. Ingon si Satan, o sige daw, he said to him, if you are the Son of God, kung anak kita sa Ginoo, throw yourself down. Sige, ambak pa. Itong taas-taas ito. Ambak daw. For it is written, oh, si Satan, napod siya yung mga it is written, no? Napod siya yung mga it is written ba? So, nagbasa kitig Bible si Satan. Muna kayo itong kumpiyansa kay kita wala nagbasa, yung Satan nagbasa. Nya, kabalo mo, sa inyo he will command his angel concerning you, and on their hands they will bear you up, so that you will not strike your foot against the stone. Sa puta na, pag muambak ka, tabangan ka sa mga anghel. So, murag, imagine na lang, murag ka ng Avengers ba? Pag gulog yan, bang! Ano di mga angel, ba, lupa di Jesus na, lupa din nga, yari alasaba. Pero kabalo mo, mali ni. Muna ayaw mo kumpiyansa. Tinuod man na nasulat isa, pero gidungagan ni Satan. Marok kaya si Satan. That's why we need to be careful. Huwag magbasa kitang Bible. Kaya mo niya ang tinuod nga verse. Sa Psalms 91 verse 9 to 10. For you have made the Lord my refuge, even the Most High your dwelling place. No evil will befall you, nor will any plague come near your tent. Ibig sabihin for example, mag-drive kag motor. Mag-drive ka motor, ay, the Lord will protect me, protektahan mo sa Ginoo, di na ako mag-helmet. Nya ka na bangga ka karon, pasanginan ni mo ang Ginoo, kada disgrasya ka, nabunal ka, nya wala kay helmet. Ang pasabot ani, nani nga point ba nga, ang Ginoo, tabangan ka niya para dili ka madisgrasya. Tama? Dili kay pag nadisgrasya, tabangan ko sa Ginoo, dili ko mabangga niya, dili kay po ka dito, nya nabangga ka. Nya pasanginan din ang Ginoo, di ba? Pero ang Ginoo naghatag na siya sa tuog guidance na pag-helmet. Tama? Nagets niyo ang point? So di ba sabot ako, sample, muambak ka sa building, muambak ko sa building, kabalo protection ako sa Ginoo, kay kamahanan kay si Lord. Diba? Yan niniabot nga, natabang, sir, ayaw ambak sir, kay mamatay ka, mahulog ka. No, tabangan ko ni Lord. Nada-feeling ba? Simple ang taong, nagini na simutan ka ganiha ba? Huwag lahi ka ng simutan na ni. Either ka na natunaw nga kuan, natunaw nga plastic. Diba, maglahi na simutan na niya. Siyempre kay kasaring sa Ginoo. Yung pag-ambak niya, siya nitabo. Mamatay. Kasi gibuhat sa Ginoo. May tao nga nitabang sa iya, ayaw ambak. Tama, ang Ginoo mo'y mangayo pa, mangit ang pamaagi nga para dili ka madiskasya. Tama? Munti ko kaganihan ito nga, na ay example gana, na bar, na mga temptation din na. So, di ko pasagdan sa Ginoo. Wala, mag-bar ko, di na mag-inom. Di ko mag-inom lagi, kaya protection ako sa Ginoo. Di ko mag-inom. Diba? Saan mo ni mo na amang katubagin na, di ka? So, ang Ginoo, ang buhato niya, ilikal di ka. So, nag-gets niyo ang point? Nag-gets niyo? Okay, pareta. Okay, Jesus said to him, on the other hand, it is written, you shall not put the Lord God to the test. Okay, next. Again, the devil took him on the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give to you. Tinood mo yun. Nakuha na yun ni Satan ng kalibutan. Nakuha na yun niya. Muna makaingon yun siya na, kanang naminaw? Wala. Maminaw din mo ha? Maminaw kita gara sa hindi. Kaya, isod kayo. Okay.
Next, sa ingon sa Ginoo, then Jesus said to him, "Go, Satan." So, kung naging ginagamay niya, namay tandang pananaw. So, kung naging siya, "For it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil led him, and behold, angels came to be God to minister to him. So, self-discipline. Naay 5 kabutang gamalor na to kang Jesus. The 5 discipline of Jesus. Solitude, he prayed on the solitude, being on the place. Scripture, he read the Bible. Nagabasa gid si Jesus. Supplication, nagapray siya. Next is spirit-filled life. He allowed the Spirit to work in him and surrender. Muna kinahanglan na to. If we want God's best, we need to have these 5 disciplines. Okay ba po diya? Okay, next. Sabi na tamo man ikabalakan. If you are in control, masana ta tanan way. Dito to sa tanan. If you are ready, 1, 2, 3, go. If you are in control of yourself by God's power, the world will fail to control you with Satan's power. Amen ba? You know what? Amen. You need God's power. Okay, next. Okay, sorry. Yan, okay. Wala, saan to? Okay. God's way is always better, even when it takes longer, even when it's harder, even when it costs more. Pero God's way is better yun. Next. Over and above you. And for example, naay mga butang magod nga dili gyud nato kaya, tama? Naay mga butang usay feel nato kaya lagi nako ni. But kung walay Ginoo nga mo tabang sa tuwa, we cannot do it. Now next. Okay. Okay, yan. Our goal must be so big that unless God help us, we will be miserable. Tinuod, kung wala ang tabang sa Ginoo, pwede may miserable yun ang atong kinabuhi. That's why we need God. Kaya naman po dito to kaya. Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on him the Father God set his seal. Unless the Lord build the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman keeps away in vain. Pasabot na nani. Kabulo mo kung ang atong nasod, wala na itong ginaalaw ang Ginoo mag-work sa atong nasod, posible yun ang atong nasod, gubot yun kayo ni. Gubot mang gani-gani, nga nanay Ginoo ding lugar. Usa pa ka kung wala yun. Tama ba? So blessed kita ka naman, gitawag ta nga Christian country. Pero ang word nga Christian mong God, wala na siya pasabot kay dili ka Buddhist. So, Christian ka. Ang pasabot sa Christian, karang naa kay relasyon kang Kristo. Muna pasabot nga Christian. Kung samingon ka nga Christian ko naman, kaya naa akong relasyon sa Ginoo. That's why I'm Christian. Pero blessed kita kay na naman, kaya dili sa tuwa, dili bawal ang mubasa Bible. At tumong sa Saudi, Saudi ba lang Saudi lagi? Pag magbasa kang Bible, imong kamot mo, ano na ako nag-blade or konsilyo, hiwa-hiwao na siya. Kaya naman, bawal sila ang Bible. Bawal gid ang Bible dito. Na-country nga, for example, kanang Fuji nga lugar, kanang Fuji, mga carnival nga mga tao, dahil kayong mga missionary nga matay dito. Sa Nepal, bawal. Daghan kay bawal na may bless kaya ta. Kaya naman, karon maka-service ta karon. Amen ba? Bless kaya ta. So, next, okay mo to. And do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, so that which is good and acceptable and perfect. So that's why the reason why we need God to control us. We need God's power. Kailangan kung di nito kaya, we need God to help us. Now, for example, si Gideon over the enemy, then si David and Goliath, katong si David, katong nag-away sila ni Goliath, kani pamilyar na sa tuwa, paglabay yun ni Goliath, sapol mong yun, kabol mo namin witness yun mga dagkong tao. Ang witness ni Goliath, mata. Kabalo nga pastor na ang witness ni Goliath, mata. Ingon dito sa Bible na ang gidala ni David is staff. Unya ang ingon ni Goliath sa nga mura dado nimo staffs. So ibig sabihin singular man to kayo to staff isa gidala. Pero ang pananaw ni Goliath staffs. So ibig sabihin daghan ang nakita niya. So ibig sabihin nasi problema sa mata. Kung paglabay ni David sa Yahaw o sa kalikay, pero man, kadagang bato. Isang gutong bato. Pero daghan ang batong nakita niya. So, it is because of God. Okay? Next is Moses to Pharaoh and disciple and the word of evangelization. So, imagine mo, without God, dili may mong successful o may mong nindot ang career silang kinabuhi nila. Muna na mong blessing sila sa atong kinabuhi karon. Because they allow God. Now, basa na to, balik, if you are controlled, go.
If you are controlled of yourself by God's power, the world will fail to control you with Satan's power. Next, letter A is adventurous. Ay, kasi masabot ano yan. We must be willing to take, maklaro niyo, sorry, maklaro, to take risk, no pain, ni gain. Sorry, no gain na siya. Nag-gain man eh, mindfulness, sige, no pain, no gain. So, kung walay pag-antos, dili yun kang gina siya, tama? Mula sa negosyo bitaw na agad na lugi. Di ba, usay, ginesyado ka, usay, lugi ka. Ay na, yung padayon lang, ayaw kung tanaw piminti ang lugi. Ang tanawin mo, kung saan mo ma-receive po. So, muna nga, we must be willing to take rest. So, dili tong rest ba nga, hatag kag 5,000, ang return mo after 1 month, problem. Lahit mo to siya. Kaya rest ka ato, motong pagkawala nila, rest siya. Nung na-rest ka, nawala na to siya. Okay, no pain, no gain. Therefore, do not throw away your confidence, which has great reward. For you have been to endure, kailangan yung endurance, so that when you have done the will of God, we will receive what promise. Balinot kayo, pag nag-promise ang Ginoo sa tuwa, na ihatag din ako sa inyo, but you need to learn to endure. Paningkamuti, take risk, di ba? Kaya ihatag na sa Ginoo sa tuwa. Now, basa na to. Balik. If you are controlled, ready, go. If you are in control of yourself by God's power, the world will fail to control you with Satan's power. Kailangan gina to ang God's power. Next slide. Last. Life worthy of eternity. Kasi pasabot ano eh. Always choose life goal that will last for eternity, which makes our lives more dying for. Kung mamatay naman gani ka, siguraduhin good nga nag-invest ka for eternity. Amen ba? Kaya dili sa kalimutan, dili mo ito magdugay din eh. Karang mag-ipangandoy na ito, masakyanan, balay, babiyaan, magyana ito na. Pero karang investment sa langit, muna madala-dala ito for eternity. Usa ka mga investment na itong dalawa sa langit? Mga tao na wala pa'y na Kristo sa kinabuhi, mga relatives na to, mga wala pa'y Kristo sa kinabuhi, kita ang gamiton sa Ginoo. Huwag ka na sila, mahimo pang follower ni Jesus, muna investment ni mong madala sa langit. Huwag hangtod sa kanturan makauban mo siya. For example, na kay bana, na kay anak, na kay igsuon, na kay part sa family nimo, nga wala pa'y Kristo sa kinabuhi, huwag niya ikaw ang gamiton sa Ginoo. Muna investment ni mo sa langit, nga maskin ang demonyo, dili kaya ng ubulat niya na. Muna ng klaseng investment. Di mo na ito madamo, kumamata na si katulad si Alexander the Great, yung siya nga, ang iyang ingon din niya nga, pag mamatay ko, please lang, igawas akong mga kamot. Kaya naman, para makapag-shake hands pa ko. Dili, patay naman siya. Yun siya nga, pag mamatay ko, please, igawas akong mga kamot. Kaya naka-manicure ko. Ayun, hindi ka hanap ko. So, igawas akong mga kamot. Kaya para makita nila, nga sa akong pagkamatay, wala jud ko yung nadala. Invest your life for eternity. Now, example. So they went on their way, mga disciple, went from the presence of the castle, rejoicing that they've been considered worthy to suffer for His name. Next, for I will show him how much he must suffer for my name's sake. Kung mamatay man kagani for the sake of the name of the Lord. Lord, baski magkinaw sa kanang mga disciple, Lord, bahala mamatay ko. Ang mga disciple, huwag ka sa nagkamatayon. Ako ba, iputag ulong? Eman kana, mga disciple, di ba, pag magluto tag chef, magluto og mantika, di ba? Pag prito kag isda, ba, ilulog sa mantika, alam ka tanawon no. Pero pag disciple ni Jesus, tao, pag lahain ka tanawon, inana niya tabo sa lahat. Grabe ang suffering din nila, mga disciple. For God's name's sake. So, mamatay rin kita gani para naging sa Ginoo. Next, that I may know Him in the power of His resurrection, the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. And if we endure, we will also reign with Him. So kung mag-endure ta ng kalibutana, magpadayon ta sa pag-serve sa Ginoo, magpadayon ta sa pag-pursue sa unsay gusto ipabuhat sa Ginoo sa tuwa. Sapon ingon si Lord nga, na gusto pud ko nga i-share pud ko nimo sa imong silingan. Gusto pud ko nako na i-share pud ko nimo sa mga tawo nga duol sa imong kinabuhi. Kanaman kay kana nga mga butang ang gihimo nato, maabot ang panahon sa man. We will reign with Him. Huwag sabihin, makauban na ito si Kristo sa kahangturan. If we deny Him, He will also deny us. So, kinahanglan nga mag-serve ta sa pinaka-purpose. So, sa atong message, ang atong topic, ay atong
pinaka-main nga topic karon is goal. So, sa goal, sabi sa G, God's best over and above you. We need God's power. Adventurous, we need to take rest and life worthy of eternity. Balik ko na ito basa balik. If you are control of yourself by God's power, the world will fail to control you with Satan's power. Last na lang yun verse. Psalm 37 verse 4 to 5. Everybody, listen together. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He will do it. Muna promise ni Lord, He will do it. Usa itong message karon, immediate gratification. Learn to endure, learn self-discipline. Shall we pray? Let's close our eyes and let's pray. Father God in heaven, Lord, thank you so much, Father God, for this day, Lord. Thank you kay Lord nga gitudluan mi mo Ginoo how to practice self-discipline. Kaya mga butang Lord God, dili gyud disiplinado sa mga desisyon. Basta kay gusto mo makuha karon dayon. Gusto mo ma-fulfill ang among desire. Gusto na mo Lord God nga kanang ma-satisfy dayon mi immediately. But Lord, thank you gigi imuhang gipa-experience kanamo. Imuhang gipasabot kanamo Lord God. Kung gusto gyud mo ma-enjoy ang imong promise sa mga Lord God, we will learn to practice self-discipline. And we will learn Lord God nga ikaw gyud ang mo control sa among mga kinabuhi. We will learn Lord God that your power will control us. So that Satan wala na gyud siya part Lord God nga mo control sa among kinabuhi. Kung na may mga struggles sa among kinabuhi karon Ginoo, please Lord God, tabangi kami Lord God. Nga may mo kaming praktisado sa pagdisiplina sa among kagalingon. We will learn and we will receive Lord God kung saan ang mga criticism sa mga Lord God, kung saan mga butang Ginoo nga gina-correct mi. Lord, tabangi kami Ginoo Dios nga dawato na mo tong correction para sa kaayuhan na mo Lord God. Tungod kay gusto nimo Ginoo Dios ma-experience na mo ang best ni mo Lord God sa among mga kinabuhi. Salamat Lord God sa precious sa matag-usa. We bring back all the glory to you alone. In Christ's wonderful name we pray, give thanks. Everybody will say, Amen. Praise God. So, praise God for teaching us how to have self-control. But we cannot do it alone. We need God because He is the source of our everything. So, we pray po na ipag-build po ta sa Holy Spirit in everything that we do. Pag hindi na ito makayo, kita-kita lang. So let's stand. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom,
Mahal nga balaan, salamat sa pagtudlo ka na mo, amahan. Dili kami mag-dali-dali sa among mga decision making tungod kay ang the best ikaw gid ang magahatag niini kanamo. Tudloy kami ugad nga mosalig kanimo. Tudloy kami ugad nga maglakaw sumala sa imong kaubuton, sumala sa imong paagi, ug sumala sa imong timing. Kay ikaw gid ang perfect, maayo nga amahan sa mga kinabuhi. Kung kami magani nga mga amahan, naguna-una kami kung sa'y kaayuhan sa aming mga anak. Lalo na kami daghang kapakyasan o kasaypanan. Kung sa pa kaya ko amahan, nga usa ka perfect God, perfect Father. Tuloy kami ugad nga magkaroon kami og goal ugad nga goal na uyon sa imong kabubuton. Na dili na mo ibaylo sa mga gagmay dili sa mga dinalian nga magmahay noon kami. Ugad, nagpadayon kami ugad nga diskubrehon na mo ugad ang imong kaubuton. Diskubrehon na mo ang imong plano, ang imong mga purposes sa among kinabuhi. I-pray ugad nga tagay kami ugad nga mahimo kami interesado kanunay sa imong pulong, dili lamang sa pagpaminaw dinhi sa service dinhi sa Armans, bisan pa sa among pagbasa sa Bible, pag-ampo, tuloy kami ugad na mahimo kami interesado kanimo ugad. Ikaw may source sa tanan nga kalambuan, kalipay, kalinaw, katapawan sa kinabuhi. God, we pray ugad nga imong grasya kaloy extend ngadto sa among family, sa among mga pariente, sa among mga silingan. I pray ugad ang mga mahal na mo sa kinabuhi, nga adunay mga baltian, ikaw makaayo ka nila ugad. Among mga problema ugad, nagpaabot kami kanimo ugad, ikaw maghahatag sa provision. Bisan pa mga desire sa among heart ugad, ikaw correct sa among mga kasing-kasing na ma-align kini sa imong kaubuton. And we pray ugad nga kini among kinabuhi, Lord, magamit sa imong katuyuan o sa imong luong himayan. Kaya mo ang purpose na ginhimo nimo kami. Gamita kami ugad alang sa imong kalipay. Kaya lamang kami magkatun o katagbawan kung nalipay ka sa among mga kinabuhi. Salamat nining adlaw, God. Salamat sa presensya sa matag usa. Salamat nining nga Armans Restaurant ugad, ikaw maka-bless nining makabalos ugad sa ilang tayo nga sa imong grasya nagbunga sa ilang mga kinabuhi. Karon ang gugma samahan ug ang grasya sa imong Kristo. Ang kalinaw ug indad sa balang espiritu magkauban na nato karon hangtod sa walay katapusan.